Yun mga kabads, kamusta? Meron na naman tayong putingting. Pero nangangalakal lang ako kumbaga. Kasi meron tayong isang project na gagawin, no? At naghahanap ako ng pyesa na pwede nating gamitin. Kasi ang iniisip kong sira nun ay isang diode lang. Kaya ayaw niya nang gumana. So ako, marami akong tambak na basura, kinalakal ko na. At ito ang ating gagawin ngayon, no? So ngayon nakikita nyo sa aking screen na meron akong digital multitester at tatlong diode, no? Kasi ito lang hinala ko kung bakit ayaw nang gumana nun eh. Sana madali natin, no? Para hindi na tayo magpapagawa. Bigat-bigat pa naman nun, no? So ito, nangalakal ako. So papakita lang natin sa inyo kung paano ba natin i-check ang isang diode, no? Sa mga bihasa sa mga ganito, pagpasensyaan nyo na yung aking video kung ano yung masasabi ko, no? So tayo lang ay nagbobuting-ting, no? So subukan na natin na i-check yung ating mga diode, no? At alamin natin kung para saan ba itong diode na to, no? So una natin yung ating multitester. So ang pag-check ng diode pala ay punta lang tayo. Kung gamit nyong tester ay digital, ay punta lang tayo sa ating sign na diode. Ayan, parang wifi sign. Ayan, no? I-on lang natin. Nakita nyo ba? Ito, ayan, yan yung sign ng diode sa ating mga multitester. So i-on natin, tapat natin sa kanyang sign na diode. Ayan, nakita nyo ba? So i-check natin, no, isa-isa yung mga diode na ating nakuha, no, sa ating kalakal, para kung gumana tong mga to, sana ay tugma to doon sa ating gagawing butingting, no? So bago natin simulan, para saan ba yung diode? Bakit ba kailangan ng diode, no? Ang pagkakalam ko kasi, ang diode ay pinapahintulutan niya ang isang kuryente na dumaloy sa isang patutunguhan at upang harangin ito sa salungat na daan. Ang gulo, no? Kahit ako hindi ko maintindihan eh, no? So acts as a one-way switch for current, but severely restrict an current from flowing into the opposite direction, no? So meron pa siyang papasahan nitong kuryente, no? So yun lang yung pagkakaintindi ko, no, kung para sa itong diode na to. So may dalawang klase ng diode eh, ang pagkakaalam ko, kung di ako nagkakamali. Isang silicon type at isang germanium type. Ang silicon type semiconductor remains constant at 0.5 to 0.7 volts. Yun ang mga, kung di ako nagkakamali, kasagarang ginagamit, no, ng mga gumagawa ng mga ganito, technician, or depende sa item, or depende sa ginagawa nila, no? So merong dalawang klase, isang semiconductor at isang germanium diode. Ang kanyang measurement naman ay 0.3 volts, no? So ngayon testing na natin, no? Ayoko na magpaliwanag dahil ako hindi ko rin maintindihan. So bago natin i-testing ang diode, i-test muna natin ang ating multi-tester. Ayan. Pag nag-test kayo nito,
ano din to eh, magbabuzzer, no? Ayan. Yan, kung naririnig nyo at meron siyang reading. Ayan. So gumagana yung ating multi-tester, no? Kahit matagal nang nakatenga. Ayan. So ngayon may tatlo tayong diode dito, check natin to isa-isa, no. Nakuha ko lang to sa aking basura, sa aking mga in-stock or tinago-tagong mga pyesa-pyesa kasi alam kong mapapakinabangan ko pa siya pagdating ng panahon. So sana ito na yung pagkakataon na to, no. Or ngayon ng pagkakataon na magagamit natin siya. Sana ito 'yon, no. Kung hindi, okay lang din. Ang importante malaman natin, no, kung paano mag-check ng ano ba tawag dito, kakalimutan ko na, yung diode. Okay, simulan na natin. Tatlo. So ito nga pala bago ako magsimula. So kung may nakikita kayong diode at gusto niyo mag-check, papakita ko sa inyo. Ayan, maliit lang kasi ito eh. So kung may nakikita kayong kulay, ano ba to, puti or silver, no? So ito yung ang kanyang cathode, no? Kung hindi ako nagkakamali, cathode, negative, at positive sa kabila. Ang tawag ay anode, kung hindi ako nagkakamali, no? Kung nagkamali ako, comment nyo na lang. No? So yun lang, paano natin malalaman kung saan yung positive at negative ng isang diode. So simulan na natin yung pag-check, no. So positive at negative, o baligtad ata, nakakalito, kahit ako nalilito eh. So try lang natin. So dapat may reading siya, no, mga kabads. Punta tayo sa kulay silver, ang positive at negative, no. Dapat may reading yan. At malalaman din natin dito kung anong klaseng diode to, no. So yan, ipapakita ko sa inyo. Ayan, check natin. Ako walang reading. Check natin ulit ang ating ayan, tumunog. So check na natin, no, isa-isa. Dapat may reading siya. So wala, baligtad. Baligtad. Ayan. Ayan, nakita nyo? Ayan. Ang reading niya ay, mahintay na natin stop ang kanyang pag-read. Ayan. Mapalo siya ng 0.3 or 370, no. So baligtad natin. So ganito mga kabads, ay good ang kanyang, or good ang diode na to. Baligtad natin, dapat pag binaligtad natin to, negative positive, ay dapat 1 lang ang lalabas dyan, wala nang iba. Oh, makasira na kasi ang ating tester. Oh. So walang lumabas na reading, ibig sabihin good siya. 3.7 or 370 ang kanya reading. Baligtad natin ulit para sure tayo. Balik natin sa dati. Baka maselan kasi na ito dahil sira na yung ating ulit. Ay, nalaglag. Ayan. Baligtad ata kasi yung kanyang kulay. Walang reading. Try natin ulit. So walang reading, baliktad.
Ayan. So 3 point something pa rin siya, no? 0.3 something pa rin siya. So ibig sabihin good pa, no? Ngayon ma-check natin to kung anong klaseng diode to. Sana ito yung angkop na diode na kailangan natin, no, para sa ating butingting sa susunod na video. Ayan. Check natin. So walang reading, no? Ayan, tumutunog naman siya. Baligtad natin. Three point 0.58. So okay lang siya, no? Goods pa naman to. 0.3 or 357. Ayan, next sa kabila. Check natin. Walang reading. Tumunog. Wala. Subukan natin baliktarin. Wala. So ayaw pa rin, no? Ayaw niya pa rin. Yung buzzer pala niyan sa ating voltage tester, pwede rin yan ang gamitin sa continuity, no? Kunyari dun sa mga wire sa saksakan may putol or hindi nyo makita yung putol, gamit lang kayo ng tester at malalaman nyo na kung may problema yung kanyang wire, kung may putol, no? So ayaw pa rin. Ayan. Okay, nag-reading na siya, no? 3 or 353 or 0.3. So goods pa naman to sila, no? Pwede pang gamitin. Ang diode naman kasi hindi basta-basta nasisira. Kahit pa ilang na yun nakatambak. Sana magamit natin to, no? Ayan, 0.3 or 352. Kabila 353. Good. Oh, nawawala. Ray, nilalamok ako. Wala. So yun, no? Ayan, 0.3 or 353. So goods tong tatlo, no? Magagamit pa natin to sa susunod natin mga video kung nangangailangan ng diode. Iniisa-isa or isa-isahin natin yung mga pyesa-pyesa kung para saan ba to, no? So ang pagkakaintindi ko sa diode ay yun nga, pinapahintulutan niya yung isang kuryente na dumaloy sa isang patutunguhan, no? At upang harangin ito sa isang salungat na daan. So hindi ko alam kung paano i-explain yung ganun, nalilito din ako. No? Ayan, 3.57, 52. So goods sila. Walang problema. Sana magamit natin to. So ganun lang yung pag-check ng diode, no? Sa mga appliances natin, or sa mga kung ano na pang may kinalaman ng diode. At malalaman natin kung anong klaseng diode sila, no? Siguro sa mga TV, sa mga flat screen TV, ang gamit nila dyan ay semiconductor diode, no? Ang kanyang volts ay naglalaro sa 0.5 to 0.7 volts, no?
So, abang-abangan na lang natin sa mga interesadong sa mga ganitong video, no. Siyempre, malaking tulong na rin sa atin to kung ayaw nating magpagawa ng ating mga appliances at mga minor lang ang mga sira, no. Ito minor lang naman itong mga ganito eh. Meron pa mas malala dito. No. So yun lang mga kabads, no, kung paano natin check yung ating diode. So susunod na video na lang yung ating ibang mga piyesa-piyesa, no. Isa-isahin lang natin para hindi tayo mahirapan, no. Kung ano yung problema ng isang appliances, yun lang din ang ating gagawa ng video, no. Ayan, siguro. So yun lang mga kabad. So ingat, God bless sa inyo.